Hello Kathden fans! So ito ha, mukhang pauwi na nga si Sir Alden mga kasembreros, and then business ni Ma'am Kath at saka ni Mami Min mga kasembreros na mga pabango, no? So yun ang dalawa sa ating main items. Pero pinakauna na dito ay itong si Sir Alden, no? Nag-post ng kanyang experience, no? Or tsaka parang compilation mga kasembreros ng kanyang experience or ganap doon sa Italy mga kasembreros na na-invite nga siya sa Ferrari event mga kasembreros. Grabe. So parang snapshots lang siya, no? Mabilis mga kasembreros yung ginawa ni Sir Alden dito, no? At saka pinost niya sa kanyang Instagram, sa post sa wall mismo mga kasembreros. And yung kanyang caption, naka-Italian, naka-pure Italian ang kanyang caption mga kasembreros. Una esperienza de una vita, grazie mille. So naging Italian bigla. Ang kulit ni Sir Alden, no, pumunta lang sa sa Italy, naging Italian na bigla yung kanyang yung kanyang sinasabi. So kung ita-translate ito sa English ay an experience of a lifetime. Thank you very much. So ganun siya mga kasembreros, no? Google Translate lang muna tayo kasi medyo mahirap-hirap itong lahat. Itong Italian ni Sir Alden mga kasembreros. So an experience of a lifetime. Tapos yung official fans club ng Alden Trendsetter mga kasembreros ay nag-reply din, no, dun sa comment niya or sa caption niya na what an experience mga kasembreros. So experience talaga, no? Talagang hindi mo ito makakalimutan na minsan sa buhay ma-invite ka, no, ng Ferrari na kumaga pa pangalan pa lang tunog mamahalin at saka ibang level mga kasembreros. So ang kulit lang, no, at saka ang lupit ni Pops Alden mga kasembreros. And then sina Mami Min, sila Baby QQ, no, ito yung pinost niya sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So nung nasa Hong Kong sila, ito na yung mga videos, no, na parang video clips na ginawa nila doon sa Hong Kong Disneyland mga kasembreros. So kasama sina Baby QQ of course, sina Tin, sila Kay, and then si Lexine mga kasembreros. So hindi ko nakita dito si Daddy Ted. baka nasa bahay lang si Daddy Ted mga kasembreros, no? So ang cute lang, no? Parang normal lang siya, no? Hong Kong Disneyland. Siguro dito sa sa tinuluyan nila ito ng mga kasembreros, no? Tapos parang may mga Mickey Mouse din doon mga kasembreros, at saka nag-costume si Baby Kiona. Ang cute ni Baby Kiona. Para siyang parang naging dalaga bigla si Baby Kiona. Ang lupit, ang ganda ng mata ni Baby Kiona, no? Parang fierce mga kasembreros na magandang bata rin ito paglaki. And then Sir Alden, so ito na nga another clue na pauwi na siya kasi nag-post na ng BDO teaser, BDO Fiesta mga kasembreros sa Baliwag, Bulacan nga, no, sa September 20. So another teaser photo ito. Sabi niya dito is tara na sa SM City Baliwag, September 20, 2025, 2:30 PM sa Mall Atrium. Special guest nila dito sina kasama niya sina MC Inlasi and iba pa. Hindi ko alam kung kasama niya ulit si Donita mga kasembreros, no? 10 AM magsisimula tapos may pag-games doon mga kasembreros. So kung malapit po kayo sa Baliwag, Bulacan ay punta po kayo mga kasembreros, no? Para kung trip niyo lang po na makita si BOK doon mga kasembreros. Another post ni Sir Alden. Grabe, ang ganda ng pitik dito, oh. Ang ganda ng view ni Sir Alden mga kasembreros habang papaakyat siya sa bundok mga kasembreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng view dun sa sa Italy. Parang dito makikita na talagang sobrang the best ng creation ng Panginoon mga kasembreros. Ultimate architect at saka superior na engineer mga kasembreros si God the Father. Kasi napakalupit ng kanyang ginawa. And then ito, nag-post ang Star Cinema kahapon. Ang kulit lang kasi si Ma'am Catherine yung ginawa nilang picture, parang teaser photo mga kasembreros, no? Dun sa parang hugot nila mga kasembreros na yung ang lakas makarelapse ng tugtog sa jeep. So parang kasi dito yung ito yung The House of Us nila dati, no? Na picture ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa tricycle. Tapos yung dito yung tugtog dito ay yung sikat na sikat ngayon na kinakanta ni Bamboo. So nakalimutan ko yung title, pero yung kanyang background mga kasembreros, no, pinost ng Star Cinema kagabi.
So, si Ma'am Catherine parang napaluwa-luha siya dito mga kasus. Hindi ko napanood yung The House of Us eh. Talagang solid. Talagang nagsimula lang talaga ako sa Kath din, kung kaya yung Kathniel dati na mga movies ay hindi ko alam ang mga stories mga kasombreros. Tapos itong business no ni Mami Min ay parang may nag-post siya sa kanyang Instagram account no, business yata nila ito ni Ma'am Catherine. Itong may special voucher sila no para sa kanilang mga perfume. We've got special vouchers for you roomies. So Roomie Sense kasi ang title ay ito yung tawag dito sa kanilang business mga kasombreros no, nagbebenta sila ng mga perfume din. So maliban pala sa mga jewels no, or mga alahas mga kasombreros, ay si Mami Min ay nagbebenta rin pala ng ng mga pabango mga kasombreros. Merong 380, 230, 560, 265 and so on. So actually ngayon, hanggang ngayon lang to no, and September 15. So medyo late kasi kanila lang din pinost ni Mami Min mga kasombreros. So medyo late lang din po mga kasombreros yung dito yung pag-post no. And then ito, so sobrang kulit ito mga kasombreros na isang admin ay pinost niya no sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros. Parang compiled na mga pictures ni Sir Alden mga kasombreros. Natutuwa ako dito kasi yung admin nito ay kay Sir Alden lang no. Pero boto rin siya sa kay Ma'am Catherine, kung kaya sinali niya sa compilation ng pictures dito si attorney mga kasombreros. So ang bilis lang ng kanyang snapshots no, ng kanyang transitions mga kasombreros, kung kaya ganun. So ang kulit lang no, ang pogi. Tsaka kasama dito yung sa Casino Plus ni Phenomenal Box Office King. Tapos yung kay Ma'am Catherine ay random photos niya mga kasombreros no. Sina Mr. and Mrs. Fulkerson soon to be. And then ito, so wala ako sa file nito, kung kaya pina-flash ko siya ngayon, si Ma'am Dimples Romana at saka si Ma'am Catherine no. Ito yung time na birthday ni Ma'am Catherine 2023, kung hindi ako nagkakamali mga kasombreros. So si Ma'am Catherine dito kasama si Ma'am Dimples Romana na sobrang close din ang dalawang ito mga kasombreros no, kasi nga ay nagsama sila dati sa Mara Clara. So si Ma'am Catherine dito ay may hawak-hawak na maliit na electric fan mga handy fan sa kanyang kamay. Tapos yung kanyang health ring na kulay itim mga kasombreros. So andito rin po sa kanyang daliri mga kasombreros no. And then ito, so next item natin, si Sir Alden, isang picture pa niya na sobrang layo no. So siguro si Sir Laisa at saka si Mama Ten dito nagkotse, tapos siya yung kaya malayo nang layo niya mga kasombreros. So ang title dito or ang caption ay Siklista Solo. So mag-isa lang siya na nagbabike mga kasombreros no, si Sir Alden. So ang puro paakyat. Tapos yung siguro yung pababa na pabalik na ay puro basta pa down mga kasos pababa. So mas madali na lang siya makakababa mga kasombreros kasi nga ay pababa mga kasombreros yung hulma ng bundok. And then ito, last item natin ay pinost no ni Sir Mark Prin ulit. So sabi niya, relapse muna tayo, baka di nyo kasi alam to mga choice of songs mo Alden ha, but napapost din si attorney si Alden. So parang nung dito parang last pa ito mga kasombreros no, parang during the promo pa ng ng Hello Love Again. Pero ito yung mga choice of songs ni Ma'am Catherine at Sir Alden, yung kinanta nila during the promo ng Hello Love Again. Yung Ikaw at Ako, tapos yung Ikaw at Ikaw, tapos I Will Never Fall in Love Again, Never Found You. So ito yung mga choice of songs nila mga kasombreros. Tapos yung yung Dilaw, parang gano'n, Ikaw at Ikaw, Ikaw at Ikaw. So yun po mga kasombreros no, nagpa-sample pa tayo na. So yun po. So actually yan lang po sa ating Kathleen items no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 15, 2025, Monday na po mga kasombreros. Blessed evening po sa bawat isa.
Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasambreros na ang title po natin, Umasa kay Lord. Psalm 31 verse 24, Be strong, magpakalakas and take heart, all you who hope in the Lord. So lahat ng umaasa kay Lord mga kasambreros. Sa buhay, meron tayong inaasahan. Let's say kapag ang ating asawang lalaki ang nagtatrabaho, o yung asawang babae, o yung panganay na anak natin yung nagtatrabaho, o kung sino mang breadwinner dyan mga kasambreros, umaasa tayo sa kanila. Like pag-sahod na, no? Talagang yan yung pinakamasayang moment ng isang tao kapag sahod time ng mga kasambreros. On the other hand, ay nalulungkot yung iba kasi nga nauubos agad, no? Bayaran ng bills, kaliwat kanan. So, ang natitira ay pangkain at allowance na lang para naman sa susunod na sahod. So, ganun yung kumbaga pa yung routine, no, ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong Juan de la Cruz, mga kasambreros, ordinaryong Pinoy na kagaya natin. So, pero sabi dito, no, it's not just about finances, although it's one aspect ng ating buhay na dapat pagtuunan natin ng pansin, yung ating financial aspect, mga kasambreros, but more than that is our inner strength, no, yung ating lakas sa loob mga kasambreros, yung ating pananampalataya, yung ating spiritual aspect, yung ating mental aspect, social aspect, etc. etc. So, ang ating pag-asa ay hindi siya namamatay, okay? Yung tao, yung bagay, yung pangyayari, may mga inaasahan tayo, pero nagpe-fail sila mga kasambreros, okay? Pero si Lord po ay hindi po yan nabifail. Always and always and always and always mga kasambreros. We only need to believe and trust His process mga kasambreros. Not our process, kasi yung process natin na pinagtitiwalaan minsan ay hindi matibay. Hindi siya strong mga kasambreros. That is why kapag time na ng problema, ng trial, tayo po ay nalulumpo at nanlulumo at parang ayaw ng bumangon mga kasambreros. So ang Diyos natin, ang verse na ito mga kasambreros ay reminder sa atin ng napaka-powerful na message, no, na nag-encourage sa atin na let us find, no, strength at saka courage at pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon na makapangyarihan at buhay mga kasambreros. It serves as a reminder that in times of difficulty or uncertainty, we can lean on our trust in the Lord to guide us through. We can face challenges with resilience and determination by staying strong in our faith and holding on to hope mga kasambreros. So, ang pag-asa, ang tao, mabubuhay ng ilang segundo kung hindi huminga, no? Or hindi makakain ng ilang araw or hindi makainom ng tubig mga kasambreros ng ilang araw or ilang meals, no? Pero ang tao kapag wala ng pag-asa, nako, magpapatiwakal yan mga kasambreros. That is why umasa tayo kay Lord. So kasi ang Diyos po natin ay buhay na pag-asa. When we place our hope in the Lord, we are reminded of His presence and His promise to be with us always and always mga kasambreros. So kung kaya yung pagbabasa ng Biblia, ugaliin natin yung araw-araw so that tayo rin po mismo mga kasambreros ay ma-remind tayo. Kasi minsan may pagkaano tayo, may pagka-amnesia, nakakalimutan natin na kaya palang gawin ng Panginoon to, kaya palang gawin ng Panginoon, kaya palang gawin ng Panginoon. So, in Him nothing is impossible, all things are possible with God mga kasambreros. So, kung kaya yung araw-araw na pagkikinig ng salita, araw-araw na panalangin, mahalaga po yun mga kasambreros. Kung gaano ka-importante yung ating material food, ay mas lalo na po yung ating spiritual food mga kasambreros. Kasi kapag tayo po ay peaceful at saka malakas inside, yung ating external, yung ating panlabas mga kasambreros na approach, na ugali, at saka yung behavior toward other people, ay nagre-reflect doon yung ating inner strength mga kasambreros. Pansin natin yung taong malalim sa Panginoon, yung meron siyang inner joy, meron siyang inner happiness and inner contentment. Masiyahin yan mga kasambreros, no? Na kahit nasa gitna ng problema, ng trials, ay nakakangiti pa rin at may peace pa rin mga kasambreros. Ang verse na ito ay nag-empower na tayo po ay mag-persevere through hardships, no? Knowing that we are not alone and that there is a greater plan at work. So, merong tao dito, may greater plan, kung pa may better plan, may higher plan mga kasambreros na nag-aabang sa atin na pinipare ang Panginoon so that tayo lamang po ay umasa, no? Let's put our hope mga kasambreros
sa ating Panginoon. Consider in your own life what it meant to be strong and take heart. Now, what can you cultivate a sense of hope and faith even in the midst of difficulties? Reflect on times when you have felt the presence of the Lord guiding you and sustaining you. So, hayaan natin ang verse na ito ay magre-remind sa atin mga kasembreros ng pag-asa natin na buhay. So, ang verse na Psalms 31:24 ay nag-offer sa atin ng encouragement, ng kalakasan sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng naniniwala, urging them to be courageous and to place their hope in the Lord. So, ang verse na ito actually ay a part ng larger sa mga kasembreros ng Psalm 31 na kung saan si David po ay in-express na yung kanyang buong tiwala sa Panginoon sa gitna ng kanyang mga troubles mga kasembreros. And sabi nga sa Joshua 1:9, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So nire-reinforce nito ng Isaiah 40:31, sino makakalimot dito na sobrang ganda ng verse na ito, na sabi niya ay yung mga taong umaasa sa Panginoon ay kagaya ng isang magre-renew ng strength, ng kalakasan, kagaya ng mga agila, mga kasembreros. They will run and not grow weary, they will walk and not be faint. So napakaganda kasi ang Panginoon talaga, ang kanyang salita talagang powerful, amazing mga kasembreros. Kung pa tayo lamang inaantay yung ating faith, yung ating desisyon, yung ating choice mga kasembreros. So even John 16:33 nag-e-echo ng the same sentiment mga kasembreros na ang mundong ito ay magbibigay sa atin ng trouble, but take heart, I have overcome the world. Ang Diyos po ay na-overcome na ang mundong ito. That is why walang reason para hindi tayo magtiwala sa ating Panginoong Jesus mga kasembreros. In today's fast-paced and often challenging world, people face numerous personal, professional, and societal pressures. This verse serves as a reminder that courage and hope are essential, and that these qualities are fortified through faith in God. So, tayo dito ay let's i-refresh natin kagaya sa isang computer na kailangan i-refresh mga kasembreros. Tayo po ay mag-refresh sa verse na ito. Psalms 31:24 is a powerful verse that encourages believers to remain strong and hopeful even in difficult times mga kasembreros. So, kasi minsan, kapag nasa harap natin yung problema, titingnan natin yon. Pag doon tayo nakafocus sa problema na yon, mawawala na yung focus natin sa pag-asa nating buhay, which is Jesus Christ mga kasembreros. That is why it's really, really, really important na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon araw-araw. Kasi araw-araw tayong may kinakaharap na problema. Kagaya ng pagkain natin na material, na physical food mga kasembreros. Kapag nag-skip ka, di ba, nakakaramdam ka talaga ng gutom at panghihina. So, ganun din dapat yung turing natin at consideration natin sa ating spiritual food mga kasembreros. So, let's contemplate yung Psalms 31:24 na empowerment ito mga kasembreros na dapat magstay tayo, manatili tayo sa hindi natitinag na pag-asa at panampalataya at paniniwala sa ating Panginoon whatever obstacles may come along our way mga kasembreros. So siya ang ating pag-asa. So let's put our hope always and always and always sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, so sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.